Naramdaman ni Marta ang kumukulong likido bago pa man niya ito tuluyang makita. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Aray! Mabilis siyang napaatras. Ang init ay tila gumagapang sa kanyang sakong. Kasabay ng pagtilapon ng basahan sa kanyang kamay ay ang malakas na paglagapak ng isang baso sa mamahaling tiles ng mansyon. Ano ba naman yan? Tumingin ka kasi sa dinadaanan mo. Ang boses ni Vanessa, ang kanyang manugang, ay parang latigo na humampas sa hangin. Hindi ang sakit ng napasong balat ang unang naramdaman ni Marta, kundi ang pamilyar na paninikip ng kanyang dibdib. Ang takot. Sorry, Ma'am Vanessa. Pasensya na po. Halos pabulong na, sabi niya. Hindi magawang itaas ang kanyang tingin mula sa sahig. Nakita niya ang basag na bubog na nakakalat, sumasalamin sa kinang ng mga ilaw sa kisame. Sorry? Yan na lang ba lagi ang sasabihin mo? Sabi ni Vanessa. Ang kanyang mga mamahaling takong ay tumunog sa sahig habang papalapit. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang dumi-dumi na nga. Lalo mo pang giginawang miserable ang itsura ng pamamahay ko. Pamamahay ko. Hindi pamamahay natin. Laging ganoon. Napayuko na lamang si Marta. Ang mga kamay ay nanginginig habang pinipilit na damputin ang malalaking piraso ng bubog. Bawat paggalaw ay nagdudulot ng kirot sa kanyang likod. Isang paalala ng kanyang edad. Nang biglang bumukas ang malaking pinto sa kanilang harapan. I'm home. Ang masiglang boses ni Carlos, ang kanyang nag-iisang anak, ay pumuno sa buong sala. Agad na nagbago ang anyo ni Vanessa. Ang kaninang mukha na puno ng galit ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Parang isang anghel. Hon, you're early! Malambing na sabi ni Vanessa. Sinalubong ng halik si Carlos. Tumayo si Marta. Pilit na itinago ang sakit sa kanyang paa at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngumiti siya. Isang nangiting pilit at pagod. Carlos, anak. Mahinang bati niya. Nay! Sabi ni Carlos, lumapit at magiliw na humalik sa kanyang pisngi. Kamusta po kayo? May dala ako para sa inyo. May iniabot si Carlos na isang paper bag. Sa loob, isang magandang shawl na gawa sa malambot na tela. Napakaganda. Napakainit sa pakiramdam. Salamat anak. Napakaganda. Sabi ni Marta, niyakap ang regalo. Of course, Nay. Para yan sa inyo. Nakangiting sabi ni Carlos bago bumaling kay Vanessa. At para sa'yo, my love. Habang abala si Carlos sa pagbibigay ng regalo kay Vanessa, lumapit ang manugang kay Marta. Kinuha nito ang shawl mula sa kanyang mga kamay. Ako na ang maglalaban nito. Hindi. Sabi ni Vanessa, ang nangiti sa labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Baka madumihan mo lang. Walang nagawa si Marta kundi tumango. Naramdaman niya ang pagkawala ng init ng shawl sa kanyang mga braso. Pinalitan ito ng pamilyar na lamig ng kalungkutan. Hindi nakita ni Carlos ang lahat ng iyon. Ang nakita lang niya ay isang mapagmahal na asawa na inaalagaan ang kanyang ina. Ang nakita niya ay ang perpektong pamilya na pinapangarap niya. Gabi na. Nasa loob si Marta ng kanyang maliit na silid. Mas malaki pa ang banyo ng mag-asawa kaysa sa kwartong ito. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay. Kulubot na. Magaspang dahil sa araw-araw na paglilinis at pagtatrabaho sa napakalaking bahay na ito. Hindi niya napigilan ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan pa ng isa at isa pa. Tahimik lang siyang umiiyak, takot na baka may makarinig. Narinig niya si Carlos na nagpaalam sa labas. May mahalaga daw itong business trip bukas. Ilang araw din siyang mawawala. Isang parte ng puso ni Marta ang nakaramdam ng kaunting pag-asa. Ngunit mas malaking parte ang nakaramdam ng matinding takot. Ilang araw na mag-isa kasama si Vanessa. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Bumukas ang pinto at pumasok si Vanessa. Wala na ang pekeng na mangiti.
Walang sabi-sabing ihinagis nito sa kanya ang shawl na regalo ni Carlos. Bumagsak ito sa kanyang kandungan. Lumapit si Vanessa. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang dayuhan sa bahay na ito. Isang pabulong, ngunit puno ng lason, ang lumabas sa bibig nito. Huwag kang masyadong umasa, matanda. Akin si Carlos, akin ang lahat ng ito. At pagkatapos, tumalikod na ito at isinara ang pinto. Iniwan si Marta na nanginginig sa dilim. Yakap-yakap ang isang regalong walang init. Ang mga numero sa screen ng kanyang laptop ay sumisigaw ng tagumpay. Growth percentages, profit margins, acquisition targets, lahat ay berde, lahat ay pataas. Nasa loob si Carlos ng kanyang malawak na home office. Ang amoy ng mamahaling kape ay humahalo sa banayad na scent ng leather mula sa kanyang upuan. Sa labas ng bintanang salamin, kitang-kita ang perpektong-perpekto nilang hardin. Ito ang buhay na binuo niya. Isang buhay na malayong-malayo sa mundong kanyang pinanggalingan. Pero sa kabila ng lahat, may kung anong kulang. Isang kabang hindi maipaliwanag ang kumakapit sa kanyang dibdib. Pinilit niyang ipagwalang bahala ito. Ibinaling muli ang atensyon sa trabaho. Ngunit hindi niya mapigilan. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan. Isang maliit na bahay na yari sa kahoy, ang amoy ng kusot at pawis na nakadikit sa mga damit ng kanyang ama. Siya, isang batang paslit na naglalaro sa sahig, habang ang kanyang ama ay walang tigil sa pagkakarpintero. Kahit gabi na, naalala niya ang tunog ng ubo nito. Isang tuyo at malalim na ubo na yumanig sa buong katawan ng ama. Isang gabi, nakita niya itong umubo sa isang puting panyo. Pagtingin niya, may bahid ng dugo. "Itay, okay lang po kayo?" Tanong ng batang si Carlos. Ngumiti lang ang kanyang ama. Isang pagod na ngiti. "Okay lang anak. Para sa'yo to. Para sa pag-aaral mo." Ilang buwan lang ang lumipas. Wala na ang kanyang ama. Pagod at sakit ang tumalo dito. Ang alaalang iyon ang nagtulak kay Carlos na magsumikap. Ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang maranasan ng kanyang ina ang hirap na dinanas nila. Hinding-hindi na. Isang malambot na kamay ang humaplos sa kanyang balikat, pumutol sa kanyang pag-iisip. "Hon, malalim na naman ang iniisip mo." Si Vanessa, nakangiti ito. Dala-dala ang isang tasa ng bagong timplang kape. Inilapag niya ito sa tabi ng laptop ni Carlos. "Iniisip ko lang ang meeting bukas." Pagsisinungaling niya. "You work too hard." Malambing na sabi ni Vanessa, hinaplos ang kanyang buhok. "Pero naiintindihan ko. Ginagawa mo to para sa atin. Para sa pamilya natin." Tumingin si Carlos sa magandang mukha ng kanyang asawa. Si Vanessa ang simbolo ng lahat ng kanyang tagumpay. Isang babaeng perpekto para sa isang buhay na perpekto. "Salamat, Hon," sabi niya. Hinawakan ng kamay nito. Napatingin si Carlos sa bintana. Sa di kalayuan, nakita niya ang kanyang ina, si Marta. Dahan-dahan nitong dinidiligan ang mga rosas sa hardin. Ang sinag ng araw ay tumatama sa puti na nitong buhok. Para kay Carlos, iyon ay isang imahe ng kapayapaan. Isang ina na nag-i-enjoy sa kanyang pagre-retiro, walang inaalala, nabubuhay na parang isang reyna sa palasyong ibinigay niya. Ito ang buhay na ipinangako niya sa kanyang ama. Isang buhay na malayo sa hirap at sakit. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngitang-ngiting puno ng pride. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang sekretarya. "Sir Carlos, confirmed na po ang flight ninyo bukas ng umaga. All documents for the Singapore deal are ready." "Good. This is a very important deal, Lisa. Make sure everything is perfect." Mariing sabi ni Carlos. Isang deal na magdadala sa kanyang kumpanya sa mas mataas pang level, mas maraming pera, mas maraming tagumpay.
Yes, sir. Everything is in order. Ibinaba niya ang telepono. Pakiramdam niya ay balik na naman ang kanyang determinasyon. Ang anino ng kahapon ay kailangan niyang takpan ng liwanag ng kasalukuyan. Bago siya bumalik sa trabaho, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang silver picture frame sa kanyang mesa. Isang lumang litrato. Siya at ang kanyang ama. Payat ang kanyang ama sa litrato, ngunit masaya ang mga mata. Kinuha niya ito. Hinaplos ang salamin na tila ba kaya niyang haplusin ang mukha ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim at bumulong sa hangin, isang pangakong matagal na niyang binitawan. Itay, hindi na pumuling maghihirap si nanay. Pangako. Kinabukasan, ang bigat sa dibdib ni Marta ay tila mas masahol pa. Alam niyang paalis si Carlos anumang oras. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Naglilinis siya ng mga palamuti sa isang estante sa sala nang mangyari ang lahat. Sa kanyang pag-abot sa isang mamahaling florera, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang bote ng cleaning solution. Tumapon ito at ang ilan sa likido ay tumalsik sa laylayan ng isang puting bestida na nakasampay sa isang manikin, bestida ni Vanessa. Isang bestida na ipinagmamalaki nitong nagkakahalaga ng sahod niya sa isang buong taon noong nabubuhay pa ang asawa niya. Natigilan si Marta, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ano yon? Ang boses ni Vanessa ay nanggaling sa kusina. Nanginginig na sinubukan ni Marta na punasan ang mantsag gamit ang hawak niyang basahan, ngunit lalo lang itong kumalat. Dumating si Vanessa, may hawak na tasa ng tsa. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa bestida. Ibinalibag niya ang tasa sa sahig. Anong ginawa mo? Ang sigaw ay sapat na para yumanig sa buong kabahayan. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Halos hindi makapagsalitang sabi ni Marta. Ngunit hindi nakikinig si Vanessa. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Walang silbi. Pabigat. Salot ka sa pamamahay na ito. Hinila ni Vanessa si Marta sa braso. Ang mga kuko nito ay bumaon sa manipis na balat ng matanda. Dinala siya nito sa kanyang silid. Tingnan natin kung ano ang mahalaga sa'yo, sigaw ni Vanessa. Ang mga mata ay galit na naglilibot sa maliit na kwarto at nakita niya ito. Sa ibabaw ng maliit na tokador, ang nag-iisang picture frame sa buong silid. Isang kupas na litrato ng isang masayang lalaki. Ang yumaong asawa ni Marta. Huwag, pakiusap ni Marta. Ang boses ay basag. Yan ang hindi niya natapos ang sasabihin. Kinuha ni Vanessa ang litrato. Tinitigan ito na may pagkasuklam. Isang lumang basura, sabi nito sa nanlalamig na boses. Katulad mo. At sa isang mabilis na kilos, iwinasiwas niya ito. Kalabog! Tumama ang frame sa pader bago ito bumagsak sa sahig. Ang salamin ay naging 1,000 piraso. Ang tunog ng pagbasag ay parang pumunit sa puso ni Marta. Nakatayo lang si Vanessa, humihingal sa galit, bago ito tumalikod at padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Marta na nakatitig sa basag na larawan sa sahig. Dahan-dahan siyang lumuhod. Hindi na alintana ang pananakit ng kanyang mga tuhod. Pinulot niya ang frame na UP na ang isang gilid. Maingat niyang inalis ang larawan mula sa mga bubog. Tinitiyak na hindi ito masusugatan. Ang nakangiting mukha ng kanyang asawa ay tila nanunukso sa kanya mula sa nakaraan. Hindi na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ng kanyang dibdib. Isang galit na matagal na niyang kinimkim. Buong gabi, hindi siya nakatulog. Nakaupo lang siya sa kanyang kama. Hawak-hawak ang punit na larawan, ang alaala ng kanyang asawa, ang huling piraso ng kanyang pagkatao sa bahay na ito. Ang umaga ng pag-alis ni Carlos ay nababalot ng kakaibang katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan. Alam ni Marta
na limitado ang kanyang oras. Ang bawat kilos niya ay maingat, ang bawat hininga ay kinakalkula. Bago pa man magising ang lahat, sa lamlam ng ilaw sa kanyang maliit na silid, kinuha ni Marta ang lumang litrato. Si Carlos, isang batang lalaki na masayang nakasakay sa balikat ng kanyang ama. Sa likod nito, gamit ang isang nanginginig na kamay at isang lumang ballpen, isinulat niya ang mga salitang dumadaloy mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ito isang sumbong, ito ay isang pamamaalam. Anak, patawarin mo ako kung naging pabigat ako. Ito na yata ang huling pagkakataon na makikita mo ang nangiti ko. Nagmamahal, nanay. Bawat letra ay tila isang hiwa sa kanyang kaluluwa. Tiniklop niya ang kanyang mga kamay at nagdasal ng mabilis para sa lakas ng loob, para sa kapatawaran. Narinig niya ang mga yabag sa labas. Oras na. Nagtimpla siya ng tsaa, ang kanyang karaniwang gawain tuwing umaga. Dinala niya ang isang tasa sa home office ni Carlos kung saan ito nag-aayos ng mga huling dokumento. Anak, mag-tsa ka muna. Alok niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Salamat, Nay, sabi ni Carlos. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa laptop. Ito na ang pagkakataon niya. Habang inilalapag ni Marta ang tasa sa mesa, aksidente niyang natabig ang isang tambak ng mga papel. Ay, pasensya na, anak. Habang nagkunwari siyang inaayos ang mga nahulog na papel sa sahig, ang kabilang kamay niya ay mabilis na isinilid ang nakatuping litrato sa ilalim ng keyboard ng computer. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na akala niya ay maririnig ni Carlos. Okay lang, Nay. Hayaan niyo na po, sabi ni Carlos na hindi man lang tumitingin. Mabilis na tumayo si Marta at lumabas ng silid. Pagdating sa pasilyo, napasandal siya sa pader, humihingal na tila katatapos lang tumakbo sa isang karera. Ang eksena ng pamamaalam sa may pinto ay isang pagpapahirap. Mag-iingat ka, anak, sabi ni Marta. Niyakap ng mahigpit si Carlos. Sa isang saglit, naramdaman ni Carlos ang panginginig sa mga braso ng kanyang ina. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Nay, parang pagod na pagod po kayo. Okay lang po ba kayo? Bago pa man makasagot si Marta, sumingit na si Vanessa. Inaayos ang kwelyo ng polo ni Carlos. Napuyat lang siguro si Nanay Hon. Don't worry, aalagaan ko siya habang wala ka. Ang mga salitang aalagaan ko siya ay parang tunog ng isang banta sa pandinig ni Marta. Ngumiti si Carlos, kontento na sa sagot. Hinalikan niya ang asawa at muli ang kanyang ina. Bago pumasok sa naghihintay na sasakyan, pinanood ni Marta ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa maging isa na lang itong maliit na tuldok sa di kalayuan. Ang kamay niya ay nakakuyom sa kanyang dibdib. Nagawa na niya. Ngayon, ang natitira na lang ay maghintay at umasa. Huminga siya nang malalim at dahan-dahang pinihit ang kanyang katawan para bumalik sa loob. Ngunit natigilan siya. Sa may bukana ng pinto, nakatayo si Vanessa. Nakahalukip-kip ito, nakasandal sa hamba ng pinto. May isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig at hindi mahulaan. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Tila ba nababasa nito ang lahat ng kanyang mga lihim. Magkakaroon tayo ng maraming oras para sa isa't isa. Nay, sabi ni Vanessa. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng kahulugan. Maraming marami, may kakaiba. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng isip ni Vanessa habang nakaupo siya sa mamahaling sofa. Hawak ang isang kopita ng alak. Ngayong wala na si Carlos, dapat ay panatag na ang loob niya. Dapat ay nag-e-enjoy siya sa katahimikan at sa buong mansyon na para bang sa kanya lamang. Pero hindi. May kung anong gumugulo sa kanya. Ang matanda, si Marta. Mula kaninang umaga, kakaiba ang mga kilos nito. Ang panginginig na hindi naman dahil sa lamig. Ang mga mata nitong umiiwas pero puno ng kung anong determinasyon. Hindi ito ang karaniwang Marta na takot at laging nakayuko.
May nagbago. Itinaas ni Vanessa ang kanyang tablet mula sa mesang salamin. Sa isang pagpindot, lumabas sa screen ang live feed mula sa iba't ibang kamera na palihim niyang ipinalagay sa buong bahay. Opisina, sala, kusina, hardin. Walang nakakaalam nito kahit si Carlos. Para daw sa seguridad, iyon ang palusot niya sa sarili. Pero ang totoo, para ito sa pagmamanman. Tingnan natin. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang daliri ay mabilis na nag-swipe sa screen. Una niyang tiningnan ang mga kuha ngayong hapon. Nakita niya ang matanda na tahimik na nagwawalis sa hardin. Walang kakaiba. Binalikan niya ang mga kuha kaninang umaga, ang eksena sa sala, ang pagkatapon ng panlinis, ang pagkasira ng litrato. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Vanessa. Bagay lang sa'yo yan. Itinuon niya ang atensyon sa mga kuha mula sa home office ni Carlos. Iyon ang lugar na pinaghihinalaan niya at hindi siya nagkamali. Pinanood niya ang pagpasok ni Marta na may dalang tsa. Pinanood niya ang aksidenteng pagkatabig nito sa mga papel. At doon, sa isang iglap na halos hindi mapansin, nakita niya ang mabilis na pag-islip ng kamay ng matanda sa ilalim ng keyboard. Nag-zoom in si Vanessa. Paulit-ulit niyang pinanood ang eksena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Malinaw na malinaw. May itinago ito. Ang kanyang dugo ay biglang kumulo. Ang matandang iyon, ang walang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng kabutihan niya, may lakas pa ito ng loob na gumawa ng kalokohan sa likod niya. Isang bagay lang ang ibig sabihin nito. Nagsumbong si Marta. Inihagis ni Vanessa ang tablet sa malambot na sofa. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng matinding galit. Tumayo siya at naglakad-lakad. Ang isip ay nag-aapoy. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial. "Hello?" Sagot ng isang boses sa kabilang linya. "Kailangan ko pa ng pera." Inis na sabi ni Vanessa, walang anumang pagbati. "Akala ko ba naayos mo na ang problema sa mga utang mo?" "Vanessa, ginagawa ko ang lahat. Mahirap lang talaga ngayon. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan. Bilisan mo." Sigaw niya bago niya maras na pinatay ang tawag. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Isang problema sa isang pagkakataon. Una, ang kapatid niyang palaging nanghihingi ng pera. At ngayon, ang matandang ito. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang galit. Lumakad siya patungo sa bintana at tiningnan si Marta na ngayon ay nag-aayos na ng mga gamit sa hardin. Walang kamalay-malay sa panganib na naghihintay. Akala siguro ng matanda ay nanalo na siya. Akala niya siguro ay matatakasan niya ang lahat. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Vanessa. Oras na para magturo ng leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Ginugol ni Marta ang maghapon sa pag-iwas. Naglinis siya sa pinakamalayong bahagi ng hardin. Nagkulong siya sa kusina para maghanda ng hapunan na alam niyang dalawa lang sila ni Vanessa ang kakain. Bawat anino ay tila anino ng kanyang manugang. Bawat tunog ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nang mag-umpisang dumilim sa labas, alam niyang hindi na niya ito matatakasan pa. "Marta." Ang boses ni Vanessa ay tumawag mula sa sala. Malamig, walang emosyon. Dahan-dahang lumabas si Marta mula sa kusina. Ang suot niyang bestida ay basa pa sa pinaghugasan ng plato. Nakatayo si Vanessa sa paanan ng engrandeng hagdanan. Naghihintay. "Sumunod ka sa akin." Utos nito, hindi isang pakiusap. Walang nagawa si Marta kundi sumunod. Dinala siya ni Vanessa hindi sa sala o sa hapagkainan, kundi sa pasilyo patungo sa opisina ni Carlos. Bawat hakbang ay parang may mga karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Binuksan ni Vanessa ang pinto ng opisina. Itinuro nito ang mesa ng kanyang anak. "Umupo ka," sabi ni Vanessa.
Umiling si Marta. "Ma'am, ano po?" "Sabi ko, umupo ka." Sa takot, naupo si Marta sa mamahaling upuan ni Carlos. Ang upuang dati ay nagbibigay sa kanya ng pagmamalaki. Ngayon ay parang isang trono ng paglilitis. Tinitigan siya ni Vanessa, isang titig na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos, dahan-dahan nitong itinaas ang keyboard ng computer at doon, nakalantad sa lahat, ang puting litrato, ang kanyang huling pag-asa. Kinuha ito ni Vanessa. Hindi niya ito binuksan. Itinaas lang niya ito sa pagitan ng kanyang dalawang daliri na para bang isang maruming basura. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ano ito? Ang tanong ay parang isang kulog na bumasag sa katahimikan. Napatalon si Marta sa kanyang upuan. Wala po yan. Nagsimulang mautal si Marta. Tumawa si Vanessa, isang tawang walang kagalakan. Walang silbi ang pagsisinungaling mo, matanda. Nakita ko ang lahat. Hinila ni Vanessa si Marta patayo mula sa upuan. Ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay napakahigpit, napakasakit. Sinubukan ni Martang pumiglas, ngunit ang kanyang lakas ay wala kumpara sa galit ng kanyang manugang. "Bitiwan mo ako, Vanessa. Nasasaktan ako." Nasasaktan? Hindi mo pa alam ang tunay na kahulugan ng sakit. Kinaladkad siya ni Vanessa palabas ng opisina, palagos sa pasilyo, patungo sa isang bahagi ng bahay na bihira niyang puntahan. Isang pinto na yari sa makapal na kahoy ang naroon. Ang pinto papunta sa basement. Binuksan ito ni Vanessa. Isang amoy ng basa at lumang lupa ang sumalubong sa kanila. Ang kadiliman sa loob ay tila may sariling buhay, handang lamunin ng sinuman. "Dito ka nababagay," sabi ni Vanessa. Ang boses ay puno ng pagkasuklam, kasama ng mga daga at mga basura. Itinulak niya si Marta. Sa kanyang katandaan, nawalan ng balanse si Marta at bumagsak sa ilang baitang na semento pababa. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang balakang at likod. Sinubukan niyang tumayo, ngunit bago pa niya magawa, narinig niya ang malakas na paglagapak ng pagsara ng pinto. Isang guhit ng liwanag mula sa ilalim ng pinto, ang tanging nagsasabi sa kanya kung nasaan siya. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Vanessa sa huling pagkakataon mula sa labas. "Sana magustuhan mo ang bago mong tirahan. Isipin mo na lang, mas maganda pa rin yan kaysa sa pinakabulok na home for the aged na pagtatapunan ko sa'yo kapag nagsawa na ako." At pagkatapos, isang tunog na hinding-hindi malilimutan ni Marta. Ang tunog ng pag-click ng kandado. Nawala ang guhit ng liwanag. Ang natira ay ang absolutong kadiliman. Napahiga si Marta sa malamig na sahig na semento, nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Wala nang makakarinig sa kanya dito. Wala nang makakakita. Wala nang tutulong. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib at ang mahinang tunog ng sarili niyang pag-iyak na nilalamon ng dilim. Ang conference room sa Singapore ay malamig at tahimik, maliban sa boses ng isang business partner na nagpepresenta ng mga chart at forecast. Si Carlos ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, nakatingin sa screen, ngunit ang kanyang isip ay libu-libong milya ang layo. Ang mga salita ay pumapasok sa isang tainga niya at lumalabas sa kabila. Ang mga numero sa presentation ay lumalabo. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay isang imahe. Ang mga mata ng kanyang ina, kaninang umaga. May takot doon. Isang takot na ngayon niya lang napagtanto. At ang panginginig ng mga kamay nito nang yakapin niya ito. "Mr. Villanueva, do you agree with the projection?" Napapitlag si Carlos, bumalik sa realidad. Yes. Yes, of course. It looks promising." Ngumiti ang kanyang mga kamiting, kontento sa sagot. Pero alam ni Carlos sa sarili niya na hindi niya naintindihan ang huling 10 minutong diskusyon. Nang matapos ang meeting, nagdahilan siyang masama ang pakiramdam
para hindi sumama sa dinner. Kailangan niyang mapag-isa. Pagbalik niya sa kanyang 5-star hotel room, hindi niya binuksan ang TV o ang laptop. Tumayo siya sa harap ng malaking bintana na tanawang kumikinang na syudad sa ibaba. Ang mga ilaw ay parang mga bituin na nakakalat sa lupa. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at tagumpay. Pero ngayon, ang nararamdaman niya lang ay lungkot at pagkakasala. Muling bumalik ang alaala ng kanyang ama. Ang pangako niya rito, binibigyan nga niya ng magandang buhay ang kanyang ina. Pero masaya ba ito? Tunay na masaya? Hindi niya maalis sa isip niya ang kakaibang pakiramdam kanina. May mali. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello, Hon? Boses ni Vanessa. Malambing gaya ng dati. Vanessa, kamusta na kayo dyan? Kamusta si nanay? Diretsong tanong ni Carlos. May isang segundong katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Vanessa. Okay naman kami, Hon. Actually, kararating ko lang galing sa mall. Si nanay, natutulog na. Pagod daw siya. Kumunot ang noo ni Carlos. Natutulog na. Pero ang aga pa dyan. Alam mo na, matanda na. Madaling mapagod. Mabilis na sagot ni Vanessa. Ikaw, kamusta ang meeting mo? Successful ba? Sinubukan ni Vanessa na ibahin ang usapan, ngunit ang isip ni Carlos ay nanatili sa kanyang ina. Ang kanyang nanay, kahit kailan, ay hindi natutulog ng ganito kaaga, lalo na kung alam nitong tatawag siya. Palagi itong naghihintay. Sige, Hon, tawag na lang ulit ako bukas. Magpahinga ka na, sabi ni Carlos. Pinilit na maging normal ang kanyang boses. Okay, Hon, I love you. I love you too. Pagkababa niya ng telepono, isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang sagot ni Vanessa, parang may mali. Parang pilit. Naglakad siya pabalik-balik sa loob ng kwarto, ang puso niya ay tumitibok ng mas mabilis. Pagod. Iyon ba talaga ang dahilan? O may iba pa? Napahinto siya. Tumingin siya sa kanyang telepono, hindi para tumawag, kundi para tingnan ang oras sa Maynila. Pagkatapos, binuksan niya ang isang airline app. Tiningnan niya ang schedule ng mga flight. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na nagsasabing kailangan niyang umuwi. Ngayon na, ang multi-million-dollar deal ay pwedeng maghintay. Ang kanyang ina, hindi. Muli niyang kinuha ang cellphone, ngunit ibang numero na ang kanyang tinawagan. Lisa, it's me, sabi niya sa kanyang sekretarya pagkasagot nito. Sir Carlos, gabi na po dyan ah. May kailangan po ba kayo? Tumingin si Carlos sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang mukha niya ay puno ng determinasyon na hindi niya naramdaman kanina sa meeting. I-book mo ako sa pinakamaagang flight pabalik ng Maynila. Ngayon na. Ang badende niya ang gulong ng taxi ay huminto sa harap ng malaking gate ng mansyon. 3:00 ng madaling araw. Ang buong paligid ay nababalot ng katahimikan at dilim. Nagmamadaling bumaba si Carlos, halos iitsa ang bayad sa driver. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, isang halo ng kaba at masamang kutob. Ginulat niya ang guard na natutulog sa guardhouse. Mabilis itong nagbukas ng gate. Nagtataka sa biglaang pag-uwi ng kanyang amo. Hindi na pinansin ni Carlos ang pagbati nito. Naglakad siya ng mabilis patungo sa malaking pinto. Gamit ang sarili niyang susi, dahan-dahan niyang pinihit ito para hindi makagawa ng ingay. Pagpasok niya, ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa sala. Ang bahay ay tahimik, masyadong tahimik. Maingat siyang umakyat sa hagdan. Ang unang tiningnan niya ay ang silid ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Wala. Ang kama ay maayos na parang hindi man lang hinigaan. Malamig ang silid, walang bakas ng kanyang ina. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang likod. Isinara niya ang pinto at naglakad
patungo sa kanilang master's bedroom. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Vanessa na mahimbing na natutulog sa kanilang malaking kama, nakatalukbong ng mamahaling kumot. Vanessa, ang boses ni Carlos ay mahina, ngunit sapat na para magising ito. Nagulat si Vanessa. Agad itong napabangon, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Carlos, Hon, anong ginagawa mo rito? Nalilitong tanong niya. Akala ko ba nasa Singapore ka? Hindi pinansin ni Carlos ang kanyang tanong. Ang boses niya ay malamig at mariin, isang bagay na bihira niyang gamitin. Nasaan si nanay? Ano ka ba, natutulog na siyempre. Nasa kwarto niya. Sagot ni Vanessa, pilit na pinapakita ang pagkainis para maitago ang kaba. Galing na ako doon. Mabilis na sagot ni Carlos. Wala siya. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Vanessa, isang kislap ng gulat, bago ito muling nagtago sa likod ng isang maskara. Baka naman nasa banyo lang o kumuha ng tubig sa baba. Ginugulat mo naman ako, Hon. Bakit ka umuwi nang hindi man lang nagsasabi? Sinubukan nitong hawakan ang kanyang braso, ngunit umiwas siya. Ang kanyang pasensya ay paubos na. Ang masamang kutob sa kanyang dibdib ay isa ng sigaw. Vanessa, sabihin mo sa akin, nasaan ang nanay? Hindi na niya hinintay ang isa pang pagsisinungaling. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas ng silid. Narinig niyang sumunod si Vanessa. Tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit para siyang bingi. Isa lang ang lugar na nasa isip niya. Dire-diretso siyang pumasok sa kanyang home office. Madilim sa loob, ngunit hindi niya binuksan ang ilaw. Ang liwanag lamang mula sa buwan sa labas ng bintana ang nagsisilbing gabay niya. Nakatayo sa gitna ng silid, tinitigan niya ang kanyang mesa, ang kanyang laptop, ang kanyang keyboard. Sa isang saglit, nag-alinlangan siya. Paano kung mali siya? Paano kung paranoid lang siya? Paano kung sinisira niya ang tiwala ng kanyang asawa dahil lang sa isang masamang kutob? Ngunit ang imahe ng malungkot na mga mata ng kanyang ina ay muling sumagi sa kanyang isip. Walang pag-aalinlangan, lumapit siya sa mesa at itinaas ang keyboard. At nandoon ito. Isang maliit, nakatuping litrato. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ito. Binuksan niya ang pamilyar na larawan. Siya bilang isang batang paslit, masayang nakangiti habang nakasakay sa balikat ng kanyang ama. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang ibinaling ang litrato at nabasa niya ang mga salita. Anak, patawarin mo ako kung naging pabigat ako. Ito na yata ang huling pagkakataon na makikita mo ang nangiti ko. Nagmamahal, nanay. Ang bawat salita ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang litrato ay halos mahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Isang pamamaalam, hindi isang sumbong, isang pamamaalam. Carlos, ano yan? Ang boses ni Vanessa ay nasa likuran na niya, puno ng pekeng pag-aalala. Sinubukan nitong agawin ang litrato, ngunit mabilis na umatras si Carlos. Ang mga mata niya ay nag-aapoy na sa galit at sakit. Huwag mo akong hawakan, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ipinakita niya ang likod ng litrato kay Vanessa. Ano ito? Ano ang ibig niya sabihin nito, Vanessa? Hindi ko alam. Baka naman nagdadrama lang ang nanay mo. Alam mo na, para makuha ang atensyon mo. Desperadong palusot ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula sa takot. Ngunit hindi na naniniwala si Carlos. Ang sakit sa sulat ng kanyang ina ay totoo. Ang desperasyon ay totoo. Ang tingin niya ay lumibot sa silid. Naghahanap ng sagot ng kahit anong magpapaliwanag sa bangungot na ito. At pagkatapos, napako ang kanyang tingin sa isang maliit na itim na tuldok sa sulok ng kisame. Isang maliit, halos hindi mapansing lente. Ang security camera.
Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin pabalik kay Vanessa na ngayon ay namumutla na. Hawak pa rin ang litrato sa kanyang kamay. Ang boses ni Carlos ay halos isang pabulong, ngunit mas matalas pa kaysa sa isang patalim. Sabihin mo sa akin ang totoo, Vanessa. O ako mismo ang hahanap ng sagot. Hindi na hinintay ni Carlos ang sagot ni Vanessa. Ang pamumutla ng mukha ng kanyang asawa ay sapat ng kumpirmasyon sa bangungot na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang security app, isang app na matagal na niyang hindi ginagamit dahil sa tiwala. Pero ngayon ay ito na lang ang tanging kakampi niya sa paghahanap ng katotohanan. Carlos Hon, please! Huwag mong paniwalaan kung ano man ang iniisip mo. Pagmamakaawa ni Vanessa, sinusubukang hawakan ng braso niya. Tinabig ito ni Carlos. Malakas, mabilis, tumahimik ka. Mariing utos niya habang ang mga mata ay nakapako sa maliit na screen ng telepono. Pinili niya ang playback function, camera sa opisina. Oras, kaninang umaga, ilang sandali matapos siyang umalis. Nanigas ang buong katawan ni Carlos sa kanyang nakita. Sa screen, kitang-kita niya si Vanessa. Hawak nito ang litrato. Ang mukha nito ay hindi ang maamong mukha ng asawang kilala niya, kundi mukha ng isang demonyo na puno ng galit at pandidiri. Napanood niya kung paano nito kaladkarin ang kanyang ina. Narinig niya ang audio na nire-record ng camera. Ang sigaw ni Vanessa. Walang silbi, pabigat. Salot ka sa pamamahay na ito. Parang sinasaksak ang puso ni Carlos sa bawat salitang naririnig niya. Ang kanyang nanay, ang kanyang maliit at mahinang nanay, na tinutulak at hinihila na parang isang basahan. Hindi totoo yan. Humahagulgol na sabi ni Vanessa sa likuran niya, pero parang ingay lang ito ng hangin sa pandinig ni Carlos. Sinundan niya ang video sa iba pang kamera, sa hallway, at sa huli, sa tapat ng pinto ng basement. Nakita niya ang pagtulak, ang pagbagsak ng kanyang ina sa hagdanan, ang pagsara ng pinto, ang paglock ng kandado. Binitawan ni Carlos ang telepono sa mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay parang putok ng baril sa tahimik na kwarto. Ngunit hindi pa tapos ang video. Nag-play pa rin ito. Sa screen, bumalik si Vanessa sa sala. Kumuha ito ng cellphone at may tinawagan. Kailangan ko pa ng pera. Bilisan mo! Ang boses ni Vanessa sa video ay malinaw na malinaw. Oo, nagnakaw ako sa kumpanya ni Carlos at gagawin ko ulit yon kung kailangan. Basta bayaran mo ang mga utang natin. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Dahan-dahang lumingon si Carlos kay Vanessa. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Wala nang pagmamahal. Ang natira na lang ay isang purong, nag-alab na puot. Carlos, let me explain. Ginawa ko lang yon para sa ano? Ang sigaw ni Carlos ay yumanig sa buong bahay. Sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, nakita ni Vanessa ang tunay na galit ng kanyang asawa. Lumapit si Carlos sa kanya. Umatras si Vanessa hanggang sa mapasandal ito sa pader, nanginginig sa takot. Binigay ko sa iyo ang lahat, Vanessa. Ang boses ni Carlos ay basag at nanginginig. Ang buhay na ito, ang bahay na ito, ang pagmamahal ko. At ito ang isusukli mo sa akin? Ang sakta ng nanay ko? Ang nakawan ako? Hon, please. I'm sorry. Don't call me Hon, sigaw ni Carlos. Wala kang karapatang tawagin ako niyan. Hinawakan ni Carlos si Vanessa sa braso at hinila ito palabas ng opisina. Hindi na siya nag-ingat. Wala na siyang pakialam kung masaktan ito. Wala itong binatbat sa sakit na ipinaramdam nito sa kanyang ina. Kinaladkad niya ito pababa ng hagdan, palabas sa main door. Carlos, saan mo ako dadalhin? Gabi na. Wala akong pupuntahan. Iyak ni Vanessa, nagpupumiglas. Binuksan ni Carlos ang malaking pinto at itinulak si Vanessa palabas. Bumagsak ito sa sementadong driveway. Ang mga mamahaling damit ay nag-usot
at nadumihan. Wala akong pakialam kung saan ka pumunta, sabi ni Carlos. Ang boses ay malamig pa sa hangin ng gabi. Basta huwag na huwag ka nang babalik dito. Dahil kung makikita pa kita ulit, ipapakulong kita. Tandaan mo yan. Carlos, umalis ka. Padabog na isinara ni Carlos ang pinto. Napasandal siya dito, humihingal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay parang sasabog. Tumingin siya sa paligid ng napakalaki at napakagandang bahay. Walang laman, walang buhay, puro kasinungalingan. At biglang pumasok sa isip niya ang pinakamahalagang bagay. Nanay, ang basement. Nagtakbo si Carlos. Hindi pa siya tumakbo ng ganito kabilis sa buong buhay niya. Bawat hakbang ay puno ng pagsisisi. Bawat segundo ay mahalaga. Nakarating siya sa pinto ng basement. Ang kandado na nilagay ni Vanessa ay tila nanunuya sa kanya. Wala siyang susi. Nasa kay Vanessa ang susi. Nanay, nanay, nandito na ako. Sigaw niya habang kinakalampag ang pinto. Nandito na si Carlos. Walang sumasagot mula sa loob. Sa desperasyon, umatras si Carlos at buong lakas na sinipa ang pinto. 1, 2, 3. Sa pangatlong sipa, bumigay ang kahoy sa paligid ng kandado. Bumukas ang pinto. Ang amoy ng luma at basang lupa ang sumalubong sa kanya at ang kadiliman. Nay, tawag niya. Ang boses ay nanginginig sa takot. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone at itinutok ito sa dilim. Ang liwanag ay tumagos sa kadiliman, naghahanap, hanggang sa tumama ito sa isang maliit na bulto na nakahiga sa malamig na sahig sa paanan ng hagdan. Nanay! Akala ni Martha ay hindi na siya magigising pa. Ang huling naalala niya ay ang lamig ng semento at ang sakit sa kanyang balakang. Ang dilim ay tila yumakap na sa kanya. Hinihila siya pababa sa isang mahimbing na pagtulog na walang hanggan. Pero may narinig siyang boses. Nanay! Isang boses na puno ng takot, puno ng pagmamahal. Ang boses na yon ang humila sa kanya pabalik mula sa kawalan. Dahan-dahang iminulat ni Martha ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang nakasisilaw na liwanag ng isang flashlight at kasunod nito, ang mukha ng kanyang anak. Ang mukha ni Carlos ay basa ng luha. Wala na ang istriktong CEO na laging nakakunot ang noo. Ang nakikita niya ngayon ay ang kanyang anak, ang batang lalaking minsan niyang kinalong, na ngayon ay umiiyak dahil sa kanya. Carlos, ang boses ni Martha ay halos pabulong lang, tuyot at mahina. Nay, patawarin niyo ako. Humahagulgol na, sabi ni Carlos. Patawarin niyo ako sa pagiging bulag ko. Patawarin niyo ako sa lahat. Naramdaman ni Martha ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa malamig na sahig. Binuhat siya ni Carlos, mahigpit, tila takot na baka mawala siya kung bibitaw ito kahit saglit. Isinubsob ni Martha ang kanyang mukha sa dibdib ng anak. Naamoy niya ang pamilyar na amoy nito at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang ligtas siya. Okay lang anak, bulong niya habang inaakyat sila nito palabas ng madilim na basement. Nandito ka na. Ligtas na ako. Lumipas ang ilang buwan. Ang malaking mansyon ay isa na lamang alaala. Ibinenta ni Carlos ang bahay na yon, ang bahay na puno ng mga mamahaling gamit pero walang laman na pagmamahal. Ang bahay na naging saksi sa kasakiman ni Vanessa at sa mga luhang tinago ni Martha. Ngayon, nakaupo si Martha sa isang silyang yantok sa beranda ng kanilang bagong tahanan. Hindi ito kalakihan. Isa lang itong simpleng bungalow sa isang tahimik na probinsya. Malayo sa ingay at gulo ng syudad, walang engrandeng hagdanan, walang marmol na sahig, pero sa tuwing sumisikat ang araw, ang liwanag ay pumapasok sa bawat bintana. Mainit at totoo. Nay, eto na po ang tea ninyo. Lumabas si Carlos mula sa pinto. May dalang isang tray. Wala na ang kanyang mamahaling suit at kurbata.
Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at shorts. Ang mukha nito ay payapa, malayo sa stress na dati laging nakaguhit sa kanyang mukha. Siya na ngayon ang nagtitimpla ng tsaa. Siya na ang nag-aayos ng merienda. Siya na ang nag-aalaga. "Salamat anak," nakangiting sabi ni Marta habang inaabot ang tasa. Umupo si Carlos sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang kamay na dati ay puro kalyo at sugat, ngayon ay unti-unti nang humihilom. "Tumawag nga pala ang abogado kanina," sabi ni Carlos. "Okay na ang lahat ng papeles para sa annulment at tungkol sa kaso, makukulong siya, Nay. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo at sa kumpanya." Tumangulang si Marta. Wala na siyang nararamdamang galit para kay Vanessa. Ang natitira na lang sa puso niya ay awa para sa isang taong nilamon ng sariling ambisyon. "Hayaan mo na siya, anak. Ang mahalaga, tapos na ang bangungot," malumanay na sabi ni Marta. Tumingin si Carlos sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi na unti-unti nang napapalitan ng pag-asa. "Alam niyo, Nay, akala ko dati, ang pagpapatayo ng malaking bahay at pagbibigay ng maraming pera ang paraan para masuklian ko ang sakripisyo niyo ni Itay," sabi ni Carlos. Ang tingin ay nakatuon sa malawak na bukid sa harap nila. "Akala ko, yun ang tagumpay." Pinisil ni Marta ang kamay ng anak. "Ang tagumpay, anak, ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera sa bangko." Tumingin si Marta sa mga mata ni Carlos. "Ang tunay na yaman ay yung kaya mong matulog ng mahimbing sa gabi. Yung alam mong may nagmamahal sa'yo ng totoo. At yung kasama mo ang pamilya mo." Napangiti si Carlos. Isang nangiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kamay ng ina at dinala ito sa kanyang pisngi. "Masaya po ba kayo dito, Nay?" tanong niya. "Kahit maliit lang ang bahay natin, kahit wala na yung mga katulong." Tumingin si Marta sa paligid. Narinig niya ang huni ng mga ibon. Naramdaman niya ang sariwang hangin. At higit sa lahat, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang anak na nagbalik na sa kanya. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. "Oo, anak," sagot ni Marta, habang ang isang luha ng kaligayahan ay tumulo sa kanyang pisngi. Dahil sa wakas, kumpleto na ulit tayo. At sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, magkasamang inenjoy ng mag-ina ang katahimikan, ang kapayapaan, at ang bagong simula ng kanilang buhay.